Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong paraderong waray. So ayan, bali sa video na to ay share ko naman sa inyo itong ating paggawa ng ube cream loaf. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Kung gusto mo malaman kung paano ko ito ginawa, panoorin mo lang yung video natin simula hanggang dulo. At ito na ating mga kailangang ingredients para sa ating dough. Kailangan lang natin ng asukal, vanilya, maglagay tayo ng asin. So bali 1 kilong do lang yung ating gagawin mga sangkay. Double check niyo po yung mga ingredients, mga sukat ng mga ingredients na inyong ilalagay. Sunod ay maglagay tayo ng powder milk. Next ay bread improver. Ilalagay ko na po sa ating caption yung mga sukat ng bawat ingredients. Next natin ilalagay ay tubig. So yan, bali ito nga palang ating dough mga sangkay, gagamitan natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis. Next ay shortening at margarine. Next step natin ay tunawin muna natin yung ating asukal nating nilagay gamit yung ating wire whisk. Yung mga sukat ng ating mga ingredients mga sangkay, convert ko rin po into cups sa tablespoon para kung sakaling wala kayong timbangan sa inyong mga bahay, makakagawa kayo gamit ang inyong panukat na cups sa tablespoon. Next natin ilalagay harina at pampaalsa. Wag na wag nyo kakalimutan yung pampaalsa para po lumaki yung ating tinapay na gagawin. At kapag nakompleto na natin yung mga ingredients, buhuin na natin itong ating dough. Kung sakaling gagawin nyo itong ating recipe ay panoorin nyo lamang yung ating video simula hanggang dulo mga sangkay. Huwag na huwag kayong magpa-fast forward dahil lahat po ng step dito sa ating video ay napakahalaga po. Kung wala po kayong makina ay pwede naman po kayong gumawa nito, mano-mano proseso, pero magdagdag po kayo ng tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagpapakinis gamit ang mano-mano na proseso. At kapag atin na nabuo itong ating minamasa ay hatiin lamang po natin. So bali yung kalahati mga sangkay lalagyan natin ng kulay at flavor. Hindi lang po kulay yung ating lalagay mga sangkay ha. Ay naglagay tayo dyan ng flavor na ube at food color na violet. So bali gagamitan na natin ng makina para mabilis natin mapakinis. Ito nga yung inuna ko mga sangkais, yung walang kulay. So ayun, kung sakaling wala pa kayong experience sa paggamit ng ganitong makina mga sangkais, mag-iingat po kayo dahil sobrang delikado po ang paggamit ng dough roller. At ayun, napakinisan natin yung ating plain lang na dough. So bali ang sunod natin papakinisin yung ating namang ube. So ganyan naman po kasimple yung aking pagmamakina kapag maliit lamang na masa yung aking ginagamitan ng makina. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo lamang yung ating page. Diyan sa may video, marami na po tayo naka-upload na recipe about baking. Or kung gusto mo naman, pasyalan mo yung aking YouTube channel dahil mas marami na po ang recipe na naka-upload doon. Margel TV din po, sigurado po akong makakatulong sa inyo. So, balik dito sa part na to mga sakay, napakinis na natin yung ating dalawang kulay ng dough. Bali titimbangan natin, 90 grams po ang bawat isa. Kapag ganitong malalaking tinapay po yung ating ginagawa, mas mainam po na gamitin natin ng timbangan para po magpantay-pantay yung kanilang bigat or laki. Pwera na lamang po kung gagawin nyo lamang ito para pang merienda ay kahit nyo na po hindi dyan timbangin dyan sa part na yan. Pero kung sakaling gagawin nyo ito para pang negosyo ay wag na wag nyo kakalimutan mag-costing. Kailangan nyo pong alamin ang inyong naging puhunan nang sa ganun ay malaman mo kung magkano mo ibibenta ang inyong naging produkto nang hindi ka malulugi. So ayun pala yung ating plain na do mga sangkay, yung kulay puti is umabot ng 10 piraso. Kailangan po yung violet natin is umabotin po yan ng 10 piraso. At kung gusto mo naman ng video na to ay huwag mong kakalimutan mag-like at share ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Next step, kapag natimbang na natin yung ating dough, ayan, tingnan nyo yung ating, panoorin nyo ng mabuti yung ating video mga sangkay kung ano yung step na ating ginagawa. Dahil napakahalaga po niyan mga sangkay, kasi sinasabi ko sa inyo na huwag na huwag kayo basta-basta magpa-fast forward dahil po ang bawat video na inyong mapapanood ay napakahalaga po. Lalong-lalo na po sa mga baguhan or gusto pa lamang matuto sa paggawa ng tinapay. So ayun, balik kung mapapansin nyo is pinagpatong lamang natin yung ating dalawang kulay ng dough, yung ating plain na dough at saka yung ating ube na dough. So bali mga sangkay, maiksi lamang yung ating video. Panoorin nyo na lamang po yung ating video simula hanggang dulo kung gusto nyong matutunan o interesado kayong matuto. Dahil gaya nga po ng sinabi ko, ang video po na nakapaloob dito sa inyong pinapanood ay napakahalaga po bawat step. So yun nga po, bali pinorma nating parang loaf bread itong ating tinapay na pinagpatong natin na dalawang dough, di ba? So ganyan po yung ating gagawing proseso mga sangkay. Ayan yung ating pinagpatong na dough. Ginamitan natin ng rolling pin. At iro-roll lamang po natin yan na parang loaf bread. Pero yung ating pag-roll dyan mga sangkay is hindi po ganun kahigpit. Tamang roll lamang po, medyo may diin lang. Hindi po totally mahigpit. So balit yung ating ginamit na dough dito mga sangkay is pwede nyo ito gamitin para sa ibang tinapay, sa mga palamanan kagaya ng mga pandikoko, ensaymada, Spanish, pwede nyo pong gamitin yung mga sangkay. Next step natin mga sangkay, popormahin na natin itong ating ube cream loaf. So sundan nyo lamang po kung paano ko ginawa yung pagporma ng ating ube cream loaf, kung paano natin ginamitan ng
gunting. So, pagkagunting nyo, lagay sa kaliwa, kanan, yan. Paggunting, kaliwa, paggunting ulit, kanan. So, ganyan lamang po yung pagporma ng ating UV cream loop. Itong napapanood nyo mga sangkay is napaka-importante po. Kaya, hindi po pwede na ingredients lang ang malaman ninyo. Kailangan nyo po rin pong malaman ang proseso kung paano ginawa. Dahil minsan po, mahirap kasing ipaliwanag Napaliwanag lang talaga, sasabihin lang sa'yo, hindi makikita talaga ng actual kung paano nagawa or kung paano ginagawa. Lalong-lalo na kung talagang wala ka pang experience. Kaya kung sakaling ikaw ay nag-aaral pa lamang matuto, lalong-lalo na sa online lamang, sa online ko lang kumukuha ng idea sa mga video. Kahit sa ang video mga sangkay is mas mahalaga po na panoorin nyo po ng buo yung video. Dahil nga sabi ko sa inyo, ang bawat nakapaloob sa video ay napaka-importante po. Minutes lamang po ang itatagal niyan mga sangkay. Wala namang umaabot ng 1 oras na video sa mga ganitong tutorial. So ayun, bali kapag naporma na natin, isilagay na natin sa ating lanera. Yung size nga pala ng lanera ko dyan mga sangkay is size 9. Papaalisahin muna natin yan bago natin isalang. At dyan sa parte nga is pinaalisa ko yan ng 3 oras bago isalang. Bali ang init ng ating oven dyan is 160 degrees Celsius at gagamit ako ng katamtaman lakas ng apoy. At after 35 minutes mga sangkay is luto nitong ating tinapay. So bali palalamigin muna natin yan bago natin lagyan ng toppings. At ito na nga mga sangkay, habang pinapalamig natin ay gumagawa tayo ng ating pang toppings. Diyan sa ating bowl is naglagay lang tayo ng powdered sugar, margarine at evap milk. So pinagalo-halo lang natin yung 3 ingredients na mga sangkay. Haluin lang natin ng maayos bago natin ilagay sa ibabaw ng ating tinapay. Bali ang ating ginagawang toppings, yung mga sukat ng mga toppings sa akin nilagay dyan mga sangkay is kasyang-kasya lamang po yan sa 10 OB cream loaf na ating ginawa. So bali, i-divide nyo na lamang po yan sa 10 mga sangkay. Inulit ko, saktong-sakto lamang po iyan. At kung na-mix nyo na po ng maayos, ay pwedeng-pwede nyo na po kagad yan ilagay sa malamig na inyong tinapay, sa inyong pinapalamig na tinapay. Huwag nyo ilalagay na mainit mga sangkay ha, dahil malulusaw po yung ating cream nating nilagay or toppings nating nilagay. Kaya po dapat ay malamig yung ating tinapay bago natin dyan ipahid sa ibabaw ng ating tinapay. At gumamit tayo ng brush para mapantay natin yung ating toppings na ating nilagay dyan sa ibabaw. Kapag nalagyan nyo na yan ng ating toppings, ay next naman natin ilalagay yung ating keso. Kahit anong brand po ng keso mga sangkay, pwede po kayong gumamit. Sana makatulong sa inyong video na to, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na gumagawa. Pero huwag nyo kakalimutan mag-like at share ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel.